Kwentong ito ay tungkol sa isang Korean couple. Ang asawang lalaki ay isang local Korean, ngunit ang kanyang asawang babae ay mula sa ibang lahi. Upang maging ganap na citizen ng asawang babae, ay kailangan niyang matutunan ang Korean language at maipasa ang mga exams. Kaya ang babae ay nag-aral ng buong sikap sa tulong ng kanyang asawa. Isang araw, kailangan mag-update ng details ang asawang babae sa kanilang bank. Sinabihan niya ang kanyang asawa na pupunta sila sa bank. Ngunit habang papunta sila doon, sinabi ng lalaki na hindi na siya sasama sa kanya sa bank dahil kaya naman niya to. Ngunit hindi ito nagustuhan ng babae kaya silang dalawa ay nagtalo. Pagdating nila sa tapat ng bank ay hindi talaga sumama ang lalaki at hinayaan niyang mag-solo ang kanyang asawa. Napakasama talaga ng loob ng asawang babae dahil natatakot siya na baka hindi niya maintindihan ang instructions ng mga bank personnels dahil hindi pa naman siya bihasa sa language nila. Inaasahan niyang matutulungan siya ng kanyang asawa ngunit hindi nga siya sinamahan. Hindi alam ng babae na ang kanyang asawa ay nagpark lang sa malapit sa bank at hindi talaga siya iniwan. Sa loob ng bank, takot na nakipag-usap ang babae sa mga bank clerks. Kabado niyang binabasa ang ilang papers. Ngunit namangha naman ang babae dahil kahit papano ay naiintindihan niya ang mga nakasulat at ang mga sinasabi ng mga clerks sa kanya. Hindi lang alam ng babae na nagbunga na pala ang mga pinag-aralan niya tungkol sa Korean language. Kaya nakatapos ang babae sa kanyang mga dapat gawin sa kanilang bank account ng may saya at paghanga sa kanyang sarili. Laking gulat niya nang lumabas siya sa bank ay nag-aabang na ang kanyang asawa. Akala niya ay magbabiyahe na siya pa uwi, ngunit hindi pala siya iniwan ng kanyang asawa. Nakangiti siyang sinalubong na kanyang asawa at sinabing, "Oh, kaya mo, di ba? Hindi dahil ayaw kitang samahan. Gusto ko lang na matutunan mo nang i-apply ang mga pinag-aralan mo. At ako mismo ang nakakaalam na kaya mo na. I am so proud of you." Minsan nararanasan natin na parang walang tumutulong sa atin at pakiramdam natin ay nag-iisa tayo. Tandaan natin na marami tayong natututunan sa pag-iisa. May mga kahinaan tayo na nananatiling kahinaan. May mga hindi tayo alam na hindi pa rin natin nalalaman dahil may mga inaasahan tayo. Hindi tayo nagiging biktima pag nag-iisa. Madalas, benepisyo natin ito para mag-grow, lumakas, at maging matibay. Tandaan mo, ang hindi magagawa ng Diyos sa iyo ay ang iwan ka. Ngunit minsan, pakiramdam mo ay parang wala siya, ngunit hindi dahil iniwan ka niya, kundi tinuturuan ka niya.